magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Alan. Alam mo, meron akong isang kaibigan na nakita ko lang ulit yung tattoo mo eh. Tinatanong niya sa akin kung pwede ko daw itanong sa'yo kung dapat ba siyang magpa-tattoo. Kasi meron ako mga kaibigan na nagpa-tattoo na ang advice nila dun sa mga hindi pa nagpapa-tattoo, huwag magpa-tattoo. Okay. Siguro sa 5 friends ko na may tattoo na pag nagtatanong ako, kunyari, gusto ko magpa-tattoo, pero syempre eklavo ko lang yun. Ang kilay lang talaga pinatattoo ko. Tatuan din po si Nicole. Kilay. Kilay lang yung carry ko. Pero ayoko talaga magpa-tattoo. Ang advice talaga nila, dun sa mga wala pang kahit anong tattoo, na huwag magpa-tattoo. Ikaw, would you say na wag na? Or nasa sa tao yun eh. Depends, no? Depends. At hindi ko lang alam kung bakit bigla nilang nasabi. Baka pangit yung tattoo nila. Meron kasi na na halimbawa yung balat nila sensitive, nagkaroon ng reaction sa skin, yung ink. Correct. Kaya alam mo naman yung skin ko. Walang kahit anong pagiging sensitibo. Ang tigas po. Meron kasi iba na parang nagkikiloid siya eh. Correct. Kasi sugat yan eh. Yun yung nangyari dun sa isang kakakilala na nagkiloid, parang basta nagkiloid, so nagsag siya. Basta umiba yung itsura, parang instead of smiling face, lumungkot. Kumulupot. From starfish naging shell. Basta naging iba. So parang ang kailangan niyang gawin, kasi ang weird na ng itsura eh. Kailangan niyang i-cover up. So nung kinover up niya, parang umitim, nag-dark, ganun. So ayaw na niya. Isa na siyang malaking bilog. Alam mo yung plato? Alam mo parang isa siyang malaking kahit yung henna lang, naalala mo si Jenny dati? Di ba nung nagpahena siya, na-infect din? Yung nagpahena. Kasi may ganun na ink lang, na-i-infect na. May mga ganyan na very, very sensitive. Ayan. So ang advice lang po, kung matigas po ang muka, di ba? Ibig sabihin, matigas ang balat. So, ibig sabihin, hindi magkakakiloid yan. So, okay lang. Ayan, okay lang magpatato. Nasa sayo. Ikaw, nasa sayo yan. Ikaw kung given any other way. Halimbawa, mabuhay ka ulit. Will you choose na magpatato ulit? Sa tingin ko, baka hindi na. Sa tingin ko baka hindi na. Kasi may mga bagay ka nang ayaw ipalagay. Katulad ng, kasi meron po si Diego. Yung alam mo yun, Hello Kitty. Charot. Ang sinasabi niya, sa tingin ko hindi na ako papalagay ng Hello Kitty. May ganun eh. Naalala ko yung isa nating na-interview dun sa BioFlu event natin. Puro tattoo siya eh. Tapos sinabi niya na, expression of myself. Yun. Naalala ko. Expression of art. Ganun. May naalala. Hindi ko pala nakwento sa'yo. May na-interview din ako doon. Sabi ko, kamusta yung biyahe mo? Sabi niya, ngayon lang ako uli nakabiyahe after 17 years. 17 years? Oo. Sabi ko, bakit? Kakalaya niya na ba? Oo. Bagong laya. Pero grabe, 17 years. Kami ako yung bagong tingin na kami na bagong laya. Bagong laya pala si Kuya. Diba? Nakakaloka. Ayun naman yung maganda sa job natin. We get to meet different types of people. Na parang hindi mo akalain na may mga ganyang klase mga tao na iba-iba yung kanilang opinion. Tapos katulad niyan, di ba? Sipin mo, magtataka ka 17 years na hindi mo mabiyahe. Bakit? Saan ka pumunta? Kaya nga sabi ko, bakit? Saan ka nagtago? Kasi kuya, bagong laya. Kakalabas ko lang. Ano itsura niya? Basta payat na kakalabas niya lang daw. Ay, sabi ko, sige, God bless sa'yo. Correct. Meron nga rin kami na-meet dyan, hindi naman halata, pero pastor. Di ba? May mga ganon. Yung isang pastor. Na hiningan natin ng Bible verses. Ang daming alam, ang daming baon. Pero hindi mo makikita sa panglabas na kaanyuhan. Hindi talaga. And that's what makes life interesting. Kasi totoo kung alam mo na kagad sa itsura pa lang, kung anong klase yung ugali yung taong yan, hindi mo na siya lalapitan eh.
or hindi ka na makikipag-friend sa kanya kasi alam mo na kagad based on how that person looks. Pero kaya interesting yung buhay kasi hindi po lahat ng mukhang sanggano tunay na sanggano. Hindi lahat ng mukhang bandido ay tunay na bandido, 'di ba? Meron mga iba na talagang bandido sila. Kasi ako nung nagpatattoo ako, parang ito yung identity ko dati. Siguro I would say na parang gusto kong i-project na yung sarili ko na parang strong ako. Correct, pero matapang. Deep inside, weak ako. Parang yun yung protection ko sa... defense mechanism. Yan, parang ganon. May pa ganon, patatu-tatu pa, pero may ganon may mga tao nga, hindi man sila nagpapatatu, pero lagi silang masungit. Tapos yun yung face na pinapakita nila. Correct. Kasi sa totoo lang, duwag sila. Meron akong mga kilalang ganyan, ang lalaking mga tao, pero duwag. Sino? Hindi naman asawa ko. Hindi, katulad asawa ko. Akala mo na malaking tao. Hindi siya duwag hindi siya duwag, pero gentle giant siya. Napaka-sensitive niya. Akala mo, laking tao, maangas, matindi yung totoo. Alam mo nung first date namin, asawa ko po ay 6'1". 6'1", malaki yung katawan. Nung first ever na sumakay ako sa sasakyan niya, ang inisip ko na natugtog niya sa radyo, bukod sa Love Radio kasi nakikinig siya sa atin, 'di ba? Is yung choice niya of CD, ang luma. Ang lumang tao. CD, di ba? Pinupunas-punasan pa bago yung sala. Totoo, di ba? Yung nakalagay sa lagayan ng CD. Malalaman mong batang yung mga ipinanganak ng may 19, di ba? Kapag naabutan nila, ang mga sasakyan po nila meron pong lagayan ng CD. Yun yung makakapal, tapos ang daming CD sa bawat parang album. Parang album. Pipili mo 80s ba ako, 90s, or rap, ganyan. So, ang in-expect ko, parang ang mapapakinggan ko is medyo hip-hop, parang rap, hip-hop, R&B, parang ganun sa datingan niya. Alam mo kung anong pinakikinggan niya, Anong pagpindot nung radyo? Nora Honor, Pearly Shells. At hindi siya yung parang nahiya siya doon. Hindi, pero hindi naman ako na turn off, pero nagulat ako. And then, yun yung choices niya of songs. Gusto niya ng luma, gusto niya ng Tagalog, gusto niya ng OPM, gano'n na. At saka gusto niya ng luma. Pero pag tiningnan mo siya, para siyang gimikero. Correct. Diba? Yung feature niya. Yung features niya parang gimikero to, ganyan. Pero hindi Parang diba? And that's, diba? From the ocean. At hindi niya pinalitan yun, hindi siya na parang, hindi siya nag-deny na sa mami ko to. Hindi, walang ganun. Hindi na ba nagpapasikat sa sayo? Hindi sure. Hindi ko sure kung matutuwa ba ako o hindi. Pero, yun nga that's what makes life interesting. Na you don't actually, hindi siya what you see is what you get. Tama. May mga iba na talagang mukhang malandi talaga. Pero may mga iba na mukhang mabait pero malandi pala. 'Di ba mukhang mabait, 'di ba? Kala mo talagang hindi makabasag ng pinggan pero kabet, 'di ba? Pero kabet. 'Di ba? May mga ganun. Correct. O di kaya pag nakargahan ng alcohol. Yeah, 'di ba? Kasa 3, mga ganun. Pero hindi siya ganun in real life, 'di ba? Na nang-iimbita ng mga tao, 'di ba, sa kwarto, 'di ba? May mga ganun. Kaya nagiging interesting ang life. Kaya natututo tayo na hindi lahat ng mukhang mabait ay tunay na mabait. So, wag ka masyadong trusting. Correct. 'Di ba? Kung yung mga tao naman na mukhang hindi mabait, wag ka naman masyadong maglalagay ka kagad ng wall. Hindi mo pa nga siya kilala eh. Tama. In short, wag nating husgahan yung mga tao. Kilalanin natin. Maging skeptic din tayo. Huwag tayo basta-basta maniniwala. Correct. Diba? Yan. Huwag naman natin husgahan. Ayokong... Oo, kasi may something talaga yan eh. Saka yung datingan mo, parang masamang tao. Correct. May ganun. Kaso hindi eh. Hindi lahat. Saka may yung natandaan ko, meron kaming nakita na isang babae na ang size niya talaga napakalaki. So, talagang you'll also learn from your children eh. So sabi ko kay Princess, kasi si Princess medyo namanan yung mga pata ng tatay niya. So ako kasi, medyo maliit yung legs ko, ganyan. So, gusto ko sana ganun siya. So, alam mo yung mga ganun. Alam mo, minsan yung pangarap ng mga nanay na gusto nila yung mga anak nilang babae maging beauty queen, ganun. So, nung nakikita ko lumalaki yung mga legs ni Princess, sabi ko, bakit parang pang swimmer na to? Bakit parang kung meron siya sasalihan na contest, parang mukbang. Parang feeling ko, parang hindi pa
virgin tong anak ko. Di ba parang ganon? Sana hindi nakikinig si Princess. Sana hindi. Galit na naman sa'yo. Magagalit. May pasok siya today. So yun. So yung ganon. Tapos meron kaming nakita na isang babae na sobrang heavy gut talaga. So yung comment ko talaga was, sana Princess wag kang maging ganon. I mean, I didn't mean it in a bad way. Ang sa akin lang kasi sa health niya kasi. Oo, sa health. Tsaka honest to goodness, as a mother, para sa akin aesthetic din. Parang feeling ko kasi dun sa babae, hirap na hirap siya eh. So, kunyari sa health and then aesthetic, sobrang hirap na hirap siya, parang ganon. So sabi ko, sana Princess wag kang maging ganon. Kasi naiisip ko na kagad yung lahat ng paghihirap eh. Like pag sumakay sa tricycle. Mabubuli ka. Oo, yung mga ganon. So ganon. Tapos alam mo sabi kagaya ng ginagawa mo. Sorry na Lord. Sorry na Lord. Kaya nga natututo ako from others. Diba? Ako sa akin, yun nga eh, I mean well. Di kasi, madami akong nakausap na doktor noon na sinabi nila sa akin na mas malapit sa sakit pag medyo heavy ka. Oo, totoo yun. Totoo naman din, diba? Yun. So, dun sa part na yun na ayaw natin na maging malapit sa sakit. Pero to be honest, syempre, para sa akin, diba na nangangarap na ang anak ay maging beauty queen pero mukbang pala yung sasarihang contest. Eh di sinabi ko, tapos sinabi niya talaga sa akin, but mom, sabi niya, you don't know what that person is going through. Ay, wala ka ngayon. Wala ako ngayon. Back to you ka. Back to you. Kung makabumerang talaga sa akin. Alam mo yun na bumerang talaga sa akin na ang lakas ko magsabing huwag ka magja-judge kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan ng tao. Tapos may mga ganyan akong pa-side comments sa anak ko. Tapos ang sabi talaga, you don't know. Sabi niya, what if meron siyang sakit na she cannot control her weight. Tama. At may mga ganun din naman talaga. What if she's struggling so much but she's really beautiful inside? Alam mo, ako parang parang ano ka ngayon? wala. Pa-memors. Sige nga. So yung balahura in me, tumahimik. But the mother in me, na proud. Na proud. Tama. Kasi yung balahura in me, the Nicole Yala na balahura na may ugali pa minsan. Diba? Tumahimik. Medyo napahiya. Napahiya talaga. Kasi totoo naman. Huwag kang ganun. Pero yung mother, yung mother in me, na proud. Anak ko nung may anak ko yan. Hindi man yan magba-beauty pageant. Pero ganyan siya mag-isip, diba? So yung, ang hirap maging, alam mo, ang hirap maging babae, Jegs, promise. Yung halo-halo yung emotion, yung from, na-stress ako kasi tapos nagpanik, ang daming nangyari sa utak ko eh. Nagpanik yung utak ko kasi, hala, ito yung sinabi ko sa anak ko, paano kung dalhin niya ito for the rest of her life? Ganon. Tapos, on the other hand, bigyan ko naisip, pero teka, siya nga itong nagturo sa akin eh. So, ibig sabihin, huwag kong problemahin ko nang iisipin niya. Diba, ang hirap maging babae, promise. Sumabog yung mga chemical sa brain mo. Sumabog sila sabay-sabay in 3 minutes. In 3 minutes, mga 10,000 different chemical responses yung nasa utak ko. Pero true eh. Diba? You don't judge. Tama. Hindi mo alam kung bakit siya ganun. Kasi kung minsan sa naked eyes natin, nakikita natin na kasalanan ng tao na tumaba siya. Correct na parang. Totoo nga naman, kung may sakit talaga siya. Diba? Diba? Totoo. At totoo. And I even have friends na ganun. Tapos kung makakomment ako wagas, alam mo yun? Well, that only shows na makasalanan ako na. Lahat tayo. Human nature talaga siya. Human nature siya na mas unahin natin yung sarili natin over others. Selfish talaga tayo. Di ba ang perfect example nga dyan yung pagtitingin sa picture? Correct. So kahapon, malapit na magpasko eh. So nagpe-prepare na ako ng Christmas tag stickers. So family photo. Wala ako napili. Kasi lahat ng nakikita ko, hindi ako maganda. Kahit yung pamilya ko, may itsura silang lahat. Pipiliin mo yung anggulo mo. Doon sa hindi ako maganda, ayoko. Diba? Kasi nga, we are naturally like that eh. Selfish tayo eh. Diba? Tingnan mo, pag group photo, titingnan natin sabay-sabay. Hindi mo naman titingnan yung, picture tayo. Sarili mo yung titingnan mo. Kung pangit ako dyan, pangit ako dyan, sasabihin ko, ulitin natin. Diba? Tama. Kung pakialam, kahit nakapikit kayo, ay maganda kayo dyan. Pangit ako dito. Because yun nga, selfish tayo. Tama. Yun yung human nature naturally, natin. Makasalanan talaga. Aminado talaga ako. Ang sama-sama talaga ng ugali ko that day. Pero at the same time, na proud ako kasi
Diba? Parang, napalaki mo ng tama yung anak mo. Oo, napalaki ko na maayos. Diba? Minsan may saltik din talaga. Pero kanino pa ba magmamana? Correct. Minsan pag dinitingnan ko yung anak ko, tapos iniisip ko, grabing saltik neto. Tapos naisip ko, hala, ako kasi nanay. Tapos yung asawa ko, siya din yung tatay. So, saan niya pa ba makukuha? O siya, exit na po kami. Sana po may maganda po tayo masabi about other people. Correct, ayan. Diba? Huwag po tayong manghuhusga. Correct, kasi hindi natin alam ang kwento nila. Ayan. Alright, mga kabisyo, ito po yung mga kumikinangers. Yes! Ang inyong mga kumikinangers! Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako naman po ang kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yarn. Diba? Lakas natin mag-judge eh. Pero sa totoo lang, hindi natin alam talaga yung kwento. Correct, eh. oo. Ganun talaga, naka-default talaga yung ano natin. Kahit kung minsan alam natin yon, minsan nakakaligtaan natin. Oo. Alam ko naman yun eh. Kaya nga nung nagkaroon nga ako ng yung thyroid issue last year, na hindi na ako nagpa-check up ulit. Diego, sorry. Alam ko naman kailangan ipa-check, diba? Nagpapayat talaga ako. Yun yung primary reason ba't ako nagpapayat. Kasi natakot ako na baka mamaya, because of the thyroid, lumobo ng bonggam-bongga. Tapos natakot ako sa bullying, natakot akong ayoko na makita yung nakikita ko sa social media, yung mga ganun ba? Tapos kung maka-comment naman ako, 'di ba, sa ibang tao, talagang buti na lang may mga taong magre-remind sa iyo eh. And when people remind you, 'di ba, do not take offense. Tama. Take it. Oo. Kasi kung minsan din ang nag-aano sa atin yung pride din eh. Aba, hindi pwede mo akong pagsabihan ng ganyan. Correct. Oo. Diba? Hindi mo ako pwedeng pagsabihan nanay mo. Pwede ko naman sinabi sa kanya yun eh. Diba? Hello, mas matanda ako sa'yo, mas alam ko. Hindi, ipaglalaban mo yung point. Hindi, my point is, ayoko itang maging whether ko ano mang napagdaanan yan. Ayokong maging ganun ka. Maging ganun ka kasi parang yung health mo. Yung ipipilit mo pa rin yung point mo, pero deep inside, alam mong may tama siya. Correct. May ganun eh. May ganun, totoo. Ako hindi, wala talaga akong nasabi. Kasi parang, paano pa? Diba? So, ganun yun. And when people criticize also, kunyari, bawa, yun nga yung heavy. Di lang sa heavy side ka, o kaya super payat mo, baka makinig ka din ha? Oo, tama. Baka may pwede ka rin gawin. Correct. Baka naman wala ka talagang underlying na condition. Oo. Naging extra matakaw ka lang talaga. Ayan. Diba? Makinig ka din. Ayun naman, on the other hand, diba? Well. O siya, yun lang. Wag talaga mag-judge. Di natin alam ang kwento. Tama. Ayan. Okay. Bye! See you later! Kwento number 9! Bye-bye mga kumikinangers! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!